Dito po tayo sa tinatawag na sorghum capital of the Philippines. Noong araw. Ngayon hindi na. Pero maaaring bumalik yung pangalan yon. Cabiao, Nueva Ecija. Ito po yung bayan na nagtanim ng maraming sorghum noong araw. Pero nahinto dahil sa kakulangan ng merkado. Kasama po natin ngayon ang incumbent Vice Mayor, dating Mayor ng Cabiao, si Vice Mayor Ramil Rivera. At pinapakita niya sa atin itong area na ito na posibleng malagyan natin ng ating tinatawag na sorghum production. Mayor, gaano kalawak ang Cabiao? Ang Cabiao po, mga halos 13,000 hectares. Ito pong area na to, nasa 4,800 po ito, hectares. At ang main na hanap buhay ng mga tao? Ang hanap buhay po dito, palay, yung sorghum nga po dati, tsaka mais, tsaka iba po, mga gulay-gulay. Bakit kayo nahinto sa sorghum? Wala pong buyer eh. Yung po ang problema. Tsaka, unang-una po kasi, mababa po ang presyo ng panahon na yon dahil nga po walang buyer. Pangalawa, ito po kasing area na to, seasonal lang po dito. Kaya po, hindi na po nagtanim yung tao. So ngayon, lumalaki ang market ngayon ng sorghum for silage production. Palagay mo, magkakaroon ng interest yung mga tao na magtanim? Doon po kasi sa sorghum, nararaton po siya eh. So ito po kasing area na to, pagdating ng October, natatamnan na po ito hanggang July. Hanggang July. Kaya kung compute ko po, makakatatlong harvest ng sorghum kumpara sa isang tanim lang ng palay. Base po dun sa computation natin, mas maganda po ang kikitain dahil unang-una, hindi na po kailangan pabungahin. Totoo. 75 days. 75 days. Tapos po, yung dalawang raton natin, sabi nyo nga po, 60 days lang. So, makakatatlong harvest po dito, Sek. Kaya napakaganda po nung... So, kung titignan natin yung potential ng Cabiao to regain its old name as the sorghum capital of the Philippines, mga ilang libong hektarya ang pwedeng taniman ng sorghum dito? Pagka po nasimula natin sa 1,000 to, at nakita ng taong maganda talaga, kahit hanggang 3,000 hektarya, pwede tayo. Dito po Ito lang po yun Kasi po ito lang 4,800 to eh. Dati po itong sorghuman. Kaya kung lahat po dito magtatanim ng sorghum na kailangan talaga natin, ganun kalaking volume, pwede pong tamnan lahat. At saka hindi na natin kailangan turuan pa yung mga farmers dito dahil may experience na sila. Alam na nila. So bagong variety na i-introduce natin, yung 4-8 sorghum na lang. And then of course you need modern equipment sa pag-harvest, pati pagtatanim. Actually ngayon pa lang ngayon naglalaro na sa isipan ko na itong programa mo na ito na ibalik ang sorghum sa Cabiao. Malaking magiging pakinabang ito ng mga magsasaka sapagkat later on meron kang central cattle fattening facility. Pero pwede rin natin turuan yung mga magsasaka na sa likod ng bahay nila, magpapataba sila ng baka dahil may sorghum sila. So, ang aking commitment sa iyo, yung aking personal na tulong, no? Kasama yung aking team, andyan si Dr. Fajardo, si Kuyang Arnel Corpus, at yung ating mga technicians. Sige, we will turn Cabiao into, once again, the sorghum capital of the Philippines. Thank you very much. Thank you po. Thank you po. Kaibigan, napakalawak na area. Isipin nyo kung merong 4,000 hektarya rito na tataniman ng sorghum, abay yung buong bakahan ng Luzon papakainin ng Cabiao. And not only that, they could start their own cattle industry in Cabiao. Mula po sa Cabiao, Nueva Ecija, ako po si Manny Piñol. May pag-asa pa.